Magandang hapon sa inyo mga kadama. Ng programang The Secret Victory o in Dama Game. Mga kadama, mapapansin nyo kung bakit ako may hawak na isa pang board. Kung natatandaan nyo mga kadama, ito yung binabanggit ko sa inyo dun sa unang part o yung umpisa ko na usapan natin tungkol dun sa larong dama. Ito na yung sinasabi ko na bawat moves, bawat opening, may ibig sabihin, lalo-lalo na sa mga marurunong. Ngayon, magtataka kayo bakit hindi ko agad sinabi. Ganito. Sa unang pagkakataon, pinakita ko muna sa inyo kung paano yung rules and regulation, yung mga dapat na gawin sa laro ng dama. Kasi, hindi ko dinirekta to, hindi nyo gaano marirelate. Hindi katulad ng ibang marurunong, alam na kasi to. Ngayon, para doon sa mga beginner, kaya ako hindi muna ito sinabi sa inyo, para mas maintindihan nyo ng mas maliwanag. Ngayon, mahalaga, at least na ipaliwanag ko. Ito, ngayon, dito na tayo pupunta. Kasi sa last part ng pinakita ko, na tira-tira, matatapos na tayo. Ngayon, ito yung sinasabi ko sa inyong may ibig sabihin. Ang dama kasi, sa 32 corners na sinabi ko, yan ay may kanya-kanyang number. Yan, mapapansin nyo. 1, 2, 3, bumalik sa kanto, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yan ang number ng dama kung saan nakaposisyon yung 12 mong pitsa. Ganon din dito sa kabila, vice versa lang yan. Kaya lang yung space nito, continuous ang bilang. After ng 12, pumunta na dito sa 13, 14, 15 at 16. So sa makatuwid, hanggang 16 lang ang number ng dama. Vice versa sa kabila, 16. Pero yung corner niya, 32. Kasi 16 sa'yo, 16 sa kanya, 32. O ngayon, ito na mga kadama. Papaliwanag ko na sa inyo, yung mga naging tirahan natin doon sa unang part ng pagbablog ko, na tumira tayo sa gitna, na sinabi ko na nga may ibig sabihin, ito na yon. Pagka tumira ka sa gitna, ito po mga kadama, kitang-kita nyo nakaposisyon yung pitcha natin, nakapile ng 12, 12 din sa kabila. Ibig sabihin, ito yung number natin, number 1, number 2, number 3. Makikita nyo, ayan 1, 2, 3, ito yan 1, 2, 3. Ito yung 4, ito na yung kanto ng 4, ito na yung 5, ito na yung 6, ito na yung 7, ito na yung 8, ito na yung 9, 10, 11, at 12. Doon nga sa space na paglalaruan, ito na yung sinasabi ko, 13, 14, 15, 16. Sa kanya naman, vice versa, ganun din ang bilang. Yan, mga kadama. Uumpisa na natin, Para na sa ganun, mas maintindihan nyo na. Kasi, tapos na tayo dun sa last part. Nga pala, kung meron kayong screenshot nyo na to habang nahahawak ko, para na sa garon, magkaroon kayo ng guide na kung paano itulak yung pitcha ng nakalakip yung numero. Karamihan talaga, yan na yung ginagamit. Lalo na pag nakakaintindi ka na, magbablog, sasabihin na yung 115, ganun, sinasabi na talaga yun. Kaya doon lang sa unang pagkakataon, gusto ko malaman din ng iba na yung gusto magkaroon ng interest. Hindi ko sinabi yung numero sapagkat magiging komplikado yun sa gustong matuto. Kung hindi pa marunong, hindi pa niya uunawaan ng gusto kung ano yung numero. Pero ngayon, gagawin na natin to mga kadama. Sige, screenshot niyo muna Okay. Ibababa ko lang mga kadama. Pero kung gusto niyo uling i-screenshot, ipo-focus uli natin mamaya. Papaliwanag ko lang mga kadama. Ito na yun, Ito na yung naging tulakan natin nung unang part. Di po ba? Pumunta ako sa gitna at tumabi siya. Ganun ang sinabi ko. Pero sa totoo lang,
Kaya sinasabi ko, may ibig sabihin, itong pitsa ko na nasa 1, pumunta sa 15. So sa makatuwid, ang tawag dyan is 115. Galing sa 1, pumunta sa 15, 115. Sinagot naman tayo ng patabi. Ano bang posisyon to? Kung tutuusin, kung titignan nyo, asan ang posisyon nito, pitsa na to? Nasa 3. Ayun o. Nasa 3. So sa makatuwid, yung pitsa niya sa 3, pumunta sa tabi. Anong tabi yung pinuntahan? 13. Mga kadama. Siyempre, nakikita nyo, 13. Kaya ang tawag dyan, magbuhat sa 3, pumunta sa 13, 313. Nagiget nyo? Kung saan nagsimula yung number na pinagpuposisyonan ng pitsa, at nag-move siya kung saang number din, yung dalawa na yun ang babanggitin. Galing sa 3, nagpunta sa 13, kaya ang tawag doon, 313. Ayan na, mga kadama, no? Ngayon, pagpunta niya sa tabi, sumagot naman tayo ng nagpakain tayo. O, asa na yung posisyon natin? Wala na tayo sa 1. Hindi na natin pwede banggitin yung pitsa na yung galing sa 1 na pumunta sa 15. Kung saan siya galing, kung saan siya na posisyon, yun na yung number na sasabihin natin. Galing sa 15, nagpakain, ano ba tong number na to para sa kanya? 14 to, mga kadama. Ayun o, 14. Pumunta yung pitsa natin sa 14. Ibig sabihin, 15, 14 tong tira na to. Kaya itong, ano naman, pitsa naman na pinakain niya, may pitsa siya sa number, 2, 2. Galing sa 2, nag-overstep siya ng isa. Ibig sabihin, hindi siya dumaan ng 14. Hindi mo na kailangan para banggitin pa to 2, 14, 16. Kasi dyan siya pumatak eh. Dalawa na lang numero ang sasabihin mo. Nag-overstep siya, lumagtaw siya sa 14, pumunta siya sa 16. So sa makatuwid, ang tawag dyan sa kain na yan, 216. Walang 14 pong binanggit. Kasi nilaktawan niya yon. Tayo naman, may pitsa tayo dito sa 4, kakain din tayo, lumaktaw din tayo. Wala rin binanggit dito na 16, bagkus galing sa 4, pumunta sa 14. 414. Yan mga kadama. Diba? Kumain siya ng 216, kumain naman tayo ng 414. Ito mga kadama, inulit ko lang yung tirahan. Kaya hindi na mahalaga yung magiging resulta na itong tirahan na to. Ang mahalaga rito, may papaliwanag natin ng may hinahon yung step ng paglalaro ng dama, yung may number. Kaya ito na mga kadama. Tumira naman siya dito. Yung 1, napunta sa, ano bang number to? Diba 16? Ayun 16. Kaya 1, nagpunta sa 16. 116. Kaya ang tawag dyan, 116. Ngayon, sinagot naman natin siya na galing dito sa 3 natin, dito tayo tumira, ibig sabihin yung 3, ano bang posisyon to? Di ba 14? Kaya 314 naman. Ang tawag naman sa sinagot natin, 314. Ngayon, tumira na naman siya. Ang itinira niya, galing naman siya sa 16. Nakita nyo, pumunta na sa 16. Bumaba siyang ganun. Ano bang number to? Sa posisyon ng puti ito eh. Sa 13 ng puti. Kaya 16, 13. O yan. Mga kadama, mahinahon na tayo sa alam ng dama numbers. Kaya sinagot naman natin siya ng magbuhat sa 5, pumunta sa, eto na yung posisyon ng 1, 5-1. Yan mga kadama. Sinagot naman niya tayo ng 5-1 din. Tumira naman tayo ng galing sa 1, pumunta na naman ulit tayo sa 15. Nag-150 na naman tayo uli. Ayan mga kadama. Tumira naman siya ngayon ng 115 din. Ayan. Ngayon, choices natin kumain. Itong 15 natin, pwedeng kumain dito sa tinatawag na 15, nag-overstep ng isa. Ibig sabihin, saan pumupunta? Sa 1, kaya 15-1. Pwede rin tayong kumain dito, yung pitsa natin sa 14, pupunta uli naman dito, nag-step ng 1 na naman siya, overstep ng 1,
Ang kakain niya naman, pwede dito, 14-2. Choices kasi yan, mamimili. Pwede dito, pwede rito. Pero ang tamang kain natin dito is 15-1. Yan, mga kadama. Ngayon, siya naman, kumain din ng galing dito sa 6, nag-overstep ng isa, pumunta rito. Diyan siya pupunta eh. Eh ano bang number to? Di ba 16? Kaya 6-16. Get nyo, mga kadama? Yung mga beginners. Oh, 6-16. Kasi nag-overstep siya ng isa. Kaya tinawag na 6-16. Ayan, mga kadama. Ngayon, sinagot naman natin siya ng 9-5. Galing sa 9, nag-isang step lang, saan ba pumunta? Sa 5, kaya 9-5. Tumira naman siya ng, galing naman sa G's, ayun o, posisyon ng G's. Pumunta naman siya rito, ang tawag naman doon, sa is, di ba? Kaya 10-6. O, ayan. Tayo naman, pagtira niya ng 10-6, dito tayo tumira. Ano bang tawag dito? Di ba, nasa posisyon ng 14. Ayan, mga kadama, oh, 14. Kaya napunta doon, ibig sabihin, 14-15. 15 to eh, 15 niya. Kaya 14-15. Ngayon, sinagot naman tayo ng, ito naman ang itinira niya. Ano ba itong posisyon na to? 7. Ayan, oh, mga kadama. 7, 7. Dito niya itinira, ibig sabihin, ano ba to? 2. 7-2. Ibig sabihin, pinakain niya. 7-2 ang tinira niya. Ngayon, tayo, kakain tayo. Yung nasa 15 nating pitya, kumain papunta sa, nag-overstep ng isa, ano bang posisyonan yung binagsak? Yun ang 7. Dahil galing nga siya sa 7, pinakain dito, bumagsak tayo sa 7. 15-7. Kumain tayo, 15-7. Siya naman, kakain, 2. Choices niya dito, at choices niya rito. Pero ito ang tamang kain. Galing sa 8, ay sa 12, kumain siya ng 2. Hindi na sasabihin dito. Halimbawa, kakain siya rito sa 2. Sasabihin, 12-16. Hindi. Yung number na exact na babagsakan ng kain, yun lang ang binabanggit na number. Tandaan nyo ha, kakain nga siya rito, pero hindi naman siya dyan hihinto. Kung saan siya eksaktong hihinto, yun lang ang number na dapat banggitin. Kaya 12, kumain ng 2, bagsak sa 16. Kaya ang tawag dyan, 12-16 kain. Yun lang ang binanggit, yung galing sa 12 at napunta sa 16, 12-16. So, mga kadama, yan ang posisyon. Ngayon, ang ginawa naman natin tira dyan, galing sa 5, pumunta tayo sa 4. Ibig sabihin, 5-4. So, ang ginawa niya naman tira, ito 11, pumunta naman siya sa 7, 11-7. Yan, kumain naman tayo ng 1 step ahead. Hindi tayo nagdaan dito sa, dahil kanyang pitcha yan, umoverstep tayo ng isa, kumain tayo ng 4-14. Sinayang niya naman tayo uli ng galing sa 7, 7-2. Tumira naman tayo ng, galing sa G's, tumira tayo ng 10-5. Kumain naman siya ng 2-16. 1 step ahead. 2-16. Yun ang saktong kain 16. Pagkain niya ng 2-16, tumira naman tayo ng 5-4. Galing sa 5, pinunta sa 4. So sa makatuwid, siya na ang titira. Diyan, pag sayang natin, tumira siya dito. 9-5. Kumain tayo ng 4-14. So, ang ginawa niya, sinagot niya tayo ng 2-6. Sa makatuwid, pinakain niya tayo ng 2-6. Kakain naman tayo ng 14-6. Galing siya sa 16, tumira siya ng 6-2. 6-2 pala, sorry. 6-2. Kaya kumain naman tayo ng 14-6. Yan. Sabay tumira siya dito ng 16-14. Yung pitcha naman na galing natin sa 2, kumain naman tayo sa papunta sa 16, kaya 2-16.
Siya ngayon, obligado, maraming kain, obligado dalawa, kaya yung 13 ang kakain. Yung 13 bumalik sa 11. Kaya 13, 11 kain, balik. Ayan na mga kadama. Oh, di ang ginawa naman natin, tayo na titira. Ito naman yung tinira natin do sa binlag ko. Ayan. 6-1. Ito naman yung sinunod niya, 8-3. Ito naman ang sinunod ko, 7, pumunta sa 2, 7-2. Tumira naman siya ng 3-14. Tumira naman tayo ng 8-3. Tumira naman siya ng 5, pumunta sa 1, 1. Tumira naman tayo ng 3-14. Tumira naman siya ng 11-6. Tumira naman tayo ng 12-7. Galing sa 12, napunta sa 7, 12-7. Ano yung posibleng ititira niya? Tumira siya ng 6-2. Tumira tayo ng 11-6. 11-6 mga kadama. Tumira siya ng anong posibleng itinira niya? Tumira siya ng 14-16. Ayan, simplify mga kadama. 14-16 ang itinira. Kung nakulangan ako dun sa una kong pinakitang video, as is lang yan mga kadama. O, ito rin, 115 din ang tira. Pupunta din yan dun sa variation na nag-116. Kasi kung hindi siya mag-116 at itong ititira niya, eh dadalawahin ko na siya. Kaya ang posibleng ititira niya dyan, 116. Kaya tayo, ang gagawin naman natin, titira naman tayo ng 15-14. Hindi naman siya pwede mag-16-4, malulugi siya. O kaya 2-15, hindi rin siya po pwede. Malulugi rin siya. Kaya ito ang ititira niya, 16-1. Ngayon, pagka sumabay siya ng 16-1, choices natin na mamili ang kain. Siyempre, ang ikakain natin, pag kumain tayo doon, tatatlo siya, malulugi tayo. Ito muna ang ikakain natin, 6-16. Para kumain siya ng 13-1, one step ahead. Tayo naman kakain ng 2-14-6. So, ang pinaka-depensa niya lang dyan, ipakain to para mabawi niya yung lugi niya. Papakain siya ng 1-6. Kakain tayo ng 2-10, balik. Kakain naman siya ng 16-12, dama. Titira naman tayo ng, ayan, kahit saan dumama, pwede dito sa G's, pwede dito sa 11. Kaya, pag dumama tayo sa G's, 6-10. Pag dumama tayo sa 11, 6-11. Okay, mga kadama. Ibinahagi ko sa inyo yung numero ng dama. Next time, makakamove na tayo sa tirahan na 115 versus 313. Yan yung kung tawagin na pinakita ko, 115 versus 313. Pag natapos natin yan ng 115 versus 313, ibig sabihin another variation tayo. Tapos na tayo sa 115 versus 313, pupunta naman tayo sa 115 314 o kaya 214. Lahat ng variation na po pwedeng umikot dyan sa 115, eh ititira natin. Kaya abangan nyo mga kadama. Dito lang sa, huwag nyo kalilimutan na programang The Secret Victory in Dama Game by Alcalano, known as Genuine Master, as Labo. Sige mga kadama, sa susunod sa muling pagkikita natin, mabuhay kayo.